Diosdado Cabilino, Ilang taon na po? 63 years old. Maaari po ba kayong ma-interview sa akin? Oo, pwede, pwede. Anong mga bagay sa inyong natatanda, sa iyong na iyong natatandaan sa inyong kalikasan noong kaidaran niyo po ako? Natatandaan ko yung hindi maganda ang nilalapastangan ang kalikasan, ang mga kakawayan sa kabundukan, nilalapastangan ng mga kahingero. Hindi ganong inaaksyonan ng mga nasa katungkulan dahil baka naman nakukuha sa lagay, may mga lagay, kaya hindi nila masyadong pinakialaman ang pagsisira ng kalikasan sa kabundukan na siyang talamak sa panahon na yun nung ako'y bata pa na kasing edad niya pa. Bukod pa po sa negatibong inyong natandaan, may positibo po ba kayong natatandaan? May positibo kasi ang mga punong kayo noon na naglalakihan sa kalikasan sa kabundukan ay malaking tulong pagdating ng tagulan. Ito'y nakakapag-prevent ng floods sa baha, na pipigilan ng malaking baha sa pamagitan ng mga kahoy sa kabukiran. Kaya yun ang mga positive na nakikita ko noong panahon na yun. Anong mga bagay na gusto mong gawin noong kaidaran niyo pa ako? Sana, kung kaya ko lang sana nung ako'y kasing edad niyo pa, gagawa ko ng hakbang para sa pagsusupo ng mga lalapastangan sa kalikasan, sa kakawayan sa kabundukan. Kaya lang sa edad ko ngayon, medyo kulang pa ako sa pag-isip, pag-unawa sa maaaring pwede mangyari sa paglalapastangan na yun ng kalikasan. Kaya gusto ko magawin na hindi ko magawa dahil sa kakulangan ng pag-iisip at sa kakulangan ng pag-iintindi tungkol sa kabuluhan ng kalikasan. Sa inyong palagay, may mahalagang papel ang kapaligiran sa pag-unlad ng isang tao? Meron mahalagang papel ang kapaligiran sa pag-unlad ng tao dahil kung maganda ang kapaligiran, maayos ang kapaligiran, maayos din ang mga hanap buhay, maayos ang trabaho, maayos ang lahat in order. Basta maayos ang kapaligiran, magiging panatag na makapaghanap buhay para sa kanilang sarili na kung ano ang gusto nilang gagawin sa kanilang hanap buhay. Magagawa nila dahil ang kapaligiran ang maging magdidikta sa kanila upang makapaghanap buhay, makapagtrabaho ng maayos sa kanilang buhay. Sa panahon po kaya natin ngayon, may pag-unlad po kaya yung sa atin? May kaunladan po ba sa bawat sarili? Nasa tao yan. Sa panahon ngayon, kung ang kaunlaran ay ang pag-usapan, nasa iyo na yan. Kung hindi ka magsisikap, hindi ka unlad. Pero sa panahon ngayon, kung masikap ka, masipag ka at masipag-sikap, wala na posible na umunlad ka. At parang nasan mo rin ang ginawa. Kaya masipag lang. Kasi nasa atin naman yung kaunlaran. Hindi tayo unlad, hindi tayo magsisipag, wala tayong determinasyon para umunlad sa ating sarili. Makikilala ba na ang sentro ng ating kalikasan ay ang mga tao? Magbigay ng halimbawa. Ang kalikasan ay ang sentro ng kalikasan ay tao. Kagaya nung sa urban, sa urban community, tao ang tao ang pinaka main population. So, pasumagitan noon, ay ang kalikasan ay ma-restore. Pwede i-restore natin ang kalikasan kahit sa urban community. Pasumagitan ng mga pagtatanim ng mga seedlings, punong kahoy, kagaya nung ginawa ng mga environmentalist na nagtatanim sila ng mga seedling para punong kahoy para pagdating ng panahon mapakinabangan ito, mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon na kagaya mo. Ito naman po ang pangalang tanong.
Paano kailangan ng tao sa kalikasan? Siyempre, kanya-kanya tayong papel sa pagdating sa kalikasan. Kailangan ikaw, kaya kakaroon ka ng proteksyon. Kung ikaw isang environmentalist nga, tungkulin mo magtanim ng punong kahoy. Kung ikaw may natural lang na mamamayan, kailangan maging aware ka, maging alam mo na ang mga punong kahoy ang kalikasan, kailangan pag-ingatan. Huwag basta natin lapastangan dahil sa ngayon nakikita natin na wala silbi, pero pagdating ng panahon, marami itong benefits para sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan. May karagdagan po akong tanong. Sa palagay niyo po ba, nararanasan niyo po ba ito o hindi? Ang kaunlaran sa kalikasan sa inyong sarili. Naranasan ko ang kaunlaran ng kalikasan ay noong panahon na yan yung panahon ko na kaya po'y bata pa kagaya mo, ang kalikasan naging store ng natural resources. Sa pamagitan ng storage tayo ng natural resources, napakinabangan sa panahon ngayon. So may sa pamagitan nun, may kaunlaran, kagaya na halimbawa ng mga crusher, mga crusher na negosyo. Nagmula yan sa kayamanan ng kalikasan ng mga bato. Ginawang crush, ginagamit sa construction ng mga graba na nadudurog. At ito yung nag-upisa ang kaunlaran sa ngayon. Kagaya ng mga buhangin na pag-aari ng kalikasan, ngayon ginagamit natin sa construction. Kaya ang kalikasan ay nagiging daan. Ang yaman ng kalikasan ay naging daan upang ang magkakaroon ng kaunlaran ang industriya, ang construction industry sa kasalukuyan. Maraming salamat po sa... Thank you. Thank you. Sige.